From the calm morning, the end will come, when of the dancing horse, the numbers of circles will be 9. Nostradamus. Remember Oppa Gangnam Style? Yung may dance step na parang nangangabayo? Hindi ko alam kung may isip ako malaya na kayo nung kasikatan ng kanta na yon, pero ayon daw sa prophecy ni Nostradamus at sa interpretation ng mga pinakamahuhusay na tao sa internet, once nag-hit daw ng 1 billion views ang MV ng Oppa Gangnam Style is katapusan na ng mundo. Then in 2020, sabi nitong taong to is magiging prosperous daw ang taong 2020. Oh, you didn't age well. Mina, what's up? Wala pa rin tatalo sa dalawang mag-childhood friend na nangako na makikita sila someday. Pero mas lalong walang tatalo na after so many years, dahil sa certain circumstances ay magkasama sila sa iisang bahay. I know, medyo tunog hentai plot yung ganito, pero isa to sa mga pinaka-funny at sobrang enjoyable na anime na napanood ko this year. Ito ang anime na Witch Watch. Part ito ng Spring 2025 seasonal lineup. And by the way, kung curious kayo sa level ng comedy at humor ng anime na to, adaptation to ng manga ni Kenta Shinohara na gumawa sa Skate Dance, and dati rin siya naging assistant ni Hideaki Sorachi na kilala lang naman sa sikat na Gintama. Anyway, tungkol ito sa delinquent at takaw-away na si Morihito. Lagi siyang napapatrobol, yet kahit anong gawing gulpi sa kanya ay hindi siya pumapalag. Instead, pinapabayaan niya lang na mabugbog siya kaysa lumaban. Many years ago nangako sa kanya ang kanyang childhood friend na si Nico na pagdating ng panahon ay muli sila makikita. Kailangan niya umalis para siya ay maging isang ganap na witch. Sa mga hindi nakakasunod, yes, fantasy ang genre nito kung saan may mga witch, ogre at kung ano-ano pang magical creatures. Fast forward in the present, tumating na ang moment ng pagkukrus muli nila ng landas. As I mentioned earlier, hindi pumapatol si Morihito sa kahit sinong umaaway sa kanya. Dahil yan sa secret na siya ay isang ogre, and as we know, sobrang lalakas ng mga ogre kaya pinipili na lang niyang magtimpe kaysa mapuruhan ng mga nambubuli sa kanya. Galing si Morihito sa bloodline ng mga ogre na nagisilbi noon sa pamilya ng mga witch bilang mga familiar nito. One thing na nagpasold sa akin sa anime nito is nare-remind ako dito sa isa sa mga favorite anime ko back then na Zero no Tsukaima, kung saan nagkasamon din sila ng mga familiar nila. Anyway, si Morihito ang magiging familiar ni Nico at mag-serve as protector niya dahil ayon sa prophecy ng nanay ni Nico ay may disaster na mangyayari kay Nico sa loob ng isang taon. Well, kung may nakikita man akong realistic na quote-and-unquote disaster is yun ay magiging teenage mom si Nico, kasi ano ba pwedeng mangyari sa dalawang opposite gender na teenager na nakatira sa iisang bahay? Hindi talaga hentai plot to, promise. Going back, gaya na sabi ko kanina, I really enjoy watching this anime kasi ang refreshing manood ng straight up gag anime, plus sobrang tagal na rin since nakapanood ako ng ganitong may mga iba't ibang references or parody sa ibang manga and anime. Then finally, sobrang adorable ni Nico at ang mga magical spell niya. Saka siya yung witch na hindi natatakot i-expose ang sarili niya, though wala naman na tayo sa middle age kung saan tina-torture ang mga witch. So, that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Naniniwala pa kayo sa mga hula-hula ni Rudy Baldwin? Ang random, no? Ano lang pala ang take nyo dito sa Witch Watch? Comment down below. With that, well, yun lang. Available to watch ang Witch Watch sa Bilibili. Ang Bilibili ang leading anime platform in the world kung saan mapanood nyo ang mga sikat at tagalaki ang mga anime gaya ng Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Solo Leveling at One Piece. Pwede nyo i-download ang Bilibili app sa inyong mga smart devices or manood sa official Bilibili website. Ililink down ko na lang sa pinned comment yung mga sauce. Salamat sa panonood! Bye-bye!